Marami ang nagsasabi, pira ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero totoo ba ito? Kung susuriin natin ang Biblia, makikita natin na may malaking pagkakaiba ang pagkakaroon ng pira at ang pag-ibig sa pira. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng tamang pananaw. Una sa lahat, kailangan maging tumpak tayo. Ang unang Timoteo chapter 6 verse 10 ay hindi nagsasabing masama ang pera. Ang sabi rito, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang bagay. Ang pera ay isang tool. Ito ay proteksyon kung gagamitin ng tama. Pero kung naging sentro na ito ng ating buhay, diyan na nagsisimula ang mga problema. Bakit mapanganib ang pag-ibig sa pera? Bakit binabalaan tayo ng Biblia? Sinasabi sa Colossus chapter 3 verse 5 na ang kasakiman ay isang uri ng idolatria. Kapag ang isang tao ay determinadong yumaman, madalas ay nawawala na siya sa tamang landas. Sabi ng Kawikaan 28 verse 20, ang nagmamadaling yumaman ay hindi mananatiling walang sala. Maaari itong humantong sa pandaraya, pagkawasak ng pamilya at pagkawala ng pananampalataya. Ano ang payo ng Diyos? Sa Hebreo 13 verse 5, mababasa natin na huwag nawang makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera at maging kontento na kayo sa mga bagay na mayroon kayo. Hindi ibig sabihin nito ay hindi tayo magtatrabaho. Ang ibig sabihin, hindi natin hahayaan na ang pera ang magdikta ng ating halaga o kaligayahan. Ang taong tapat at kontento ay pinagpapala ni Jehova. Dahil nangako siya, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Bilang pagtatapos sa video ito, pwede natin itanong sa ating sarili, ano ba ang prioridad ko? Ang pera ba ay nagsisilbi sa akin? O ako ang nagiging alipin ng pera? Gamitin natin ang pera ng may karunungan. Pero higit sa lahat, panatilihin nating matibay ang ating kaugnayan sa ating dakilang mailalang, si Jehova. Ito ang tunay na kayamanan na hindi mawawala kailanman. Maraming salamat po sa panonood sa video ito.